Classmate. Sa classmate ko. Enrico. Okay, let's start. Ano sa tayo nito? Tapos na tayo dito sa pressure sensor. Natin check. Ano na po tayo? Controller. Controller po. Yan. Yan. Tapos na tayo dyan. Hindi pa. Yan pala. Light sensor. Controller lang po. Temperature sensor. Tapos na rin, di ba? Controller na tayo. Yun, controllers. Okay, so listen. So we go to controllers. So I think that is what is, hindi pa siya last part ng lesson number 1, no? So I think we can finish lesson number 1 today. Okay? And kung sakali matapos natin, are you ready for tomorrow? Diba? Ready go! Lahat may exam kayo? May quiz? Monday, Tuesday tayo. Next week na lang. Honestly, at hindi kayo ano gusto nyo wala kayo sa machines kasi every Wednesday yun. Diba? Oo. Dalawa yun. Dalawa kasi ang quiz namin daw sa Ano yung Wednesday? Aparatos po. Wednesday mo pala eh, sa akin Tuesday. Sir, pwede ba sa mga Sir, tinuturo niyo po yung machine ko. Nagtuturo po kayo ng machine ko. Hindi, machine one. Machine 1 lang po talaga. Easy, easy. Okay po. Okay, so just in case na matapos natin, let's try to decide if you want to have a quiz tomorrow, no, or on Monday. Monday. Kasi nga, kung hindi tayo mag-exam bukas, I will introduce lesson number 2. Yes. Okay, so kasi gusto kong pantay dapat kayo sa kabilang section sa ECT para hindi kayo masyado matagal o hindi sila masyado matagal na bago sila mag-quiz. So, ang plano ko nga is since Tuesday sabay kasi sa Tuesday kasi sabay iit sa ECT na may feedback. So parang niliisip ko, gusto ko isabay sa isang araw. Pero kung gusto nyo Monday, walang problema. Okay? Or bukas. Diba? Okay, so we go to controllers. Okay, so controller, listen, controller is a combination of components which utilizes the error signal. So, ginagamit yung error signal to determine the flow of power to the final correcting devices, which is usually a motor pagdating sa controllers. Okay, so there are 4 types of controllers. So, number 1, or letter A, yung tinatawag natin on and off controller. So, this final correcting device has only 2 positions or operating states. So, the control variable oscillates, nag-oscillate siya on, off, no? About the desired setting. Okay, so tingnan natin yung example ng on-off controller. So, the simplest type or simplest kind of on-off controller is the mechanism, okay, regarding the electromagnetic relay. So, paggamit ng relay, no? So, tingnan natin to, no? So, yan yung example niya, control of furnaces, refrigerators, etc., no? So, ito yung on-off na sinasabi ko. Okay, so,
you have the mercury, no? This one is a thermometer, no? So thermometer, syempre alam niyo naman ang mercury, Hg. That is a liquid metal. So liquid siya na metal, pero dumadaan ang kuryente sa kanya kasi nga that is a metal, liquid nga lang. Okay? Then meron tayong wire connected dyan. Okay? May burner tayo. So yung burner natin, syempre, turn on yung burner because of the fuel. So you have the contactor, no? May contactor tayo dito, may solenoid. Okay? So kailangan mag-energize yung solenoid para this one will be moving, nag-move yan. So mag-move lang yan, connected siya dito. So ito yung parang pinaka-pointer mo, no? Ayan. So naghahanap siya ng connection. Okay, so let's say let's say you want to determine kung mag-on or mag-off yung ating controller, no? Okay, so yung desired value niya, halimbawa nandito yung desired temperature. Okay, so ibig sabihin kapag normal, nandito yung height ng ating mercury. Nandito lang siya, no? So meron yung time na pag sa sobrang tagal, siyempre tataas yung temperature. Pag tumaas yung temperature, so yung mercury dito pupunta doon sa taas. Diba? So, kapag itong mercury pumunta doon sa taas, connected na ito dito. Okay? So, mangyayari, mag-energize ngayon itong contactor. Itong solenoid, mag-energize. So, pag nag-energize yan, no, ito, yung stopper doon pupunta sa taas, hatakin niya yung pataas. Kasi contactor yan, so hatakin niya yung pataas. Masasaraduhan yung ating flow ng fuel. So, kapag let's say nag-close yan, so yung burner mo, syempre, konti na lang yung magiging apoy nito, di ba? Okay, so mangyayari sa mercury, bababa, so hanggang dito, di ba? So kung bumaba na yung mercury, nag-de-energize na yung solenoid kasi hindi na siya connected. Okay, wala nang connection. So magkakaroon lang siya ng connection. Sabi ko nga, kapag itong mercury na pumunta dito, so pag pumunta sa A, connected na yan dito. So, gagalaw ngayon yung mag-energize ngayon yung solenoid mo, ito, hahatakin niya pataas. So, since nahatak niya pataas, walang fuel na dadaan, so yung burner mo magiging less. So, ngayon, yung mercury bababa. So, halimbawa, bumaba siya hanggang dito. Okay? Pag bumaba hanggang dyan, mag-de-energize ngayon to. Mawawala siya ng kuryente, mawawala siya ng power kasi hindi na siya connected eh. Bumaba na yung mercury. So, pag nag-de-energize to, bababa ito. Pag-open ngayon yung inlet niya dyan. So, papasok na yun yung fuel, then magkakaroon ulit ng increase in temperature because of the heat. Okay, so mangyayari niyan, tataas ulit, bababa, tataas hanggang sa nandito na lang siya sa letter P. Kasi yun ang ating desired na temperature. Hindi siya po pwedeng tumaas hanggang sa A kasi pag tumaas sa A, ibig sabihin sobra-sobra na yung temperature, kailangan bawasan niya, kailangan mag-de-energize to, hatakin pataas, wala na namang fuel na papasok. Kaya nagtidiyan ba? So, yan yung tinatawag natin on-and-off controller. Nag-oscillate siya. So, on, off, on, off. Okay? Okay, questions? Ito yung explanation. Okay? So, yung discuss ko na, sinimplify ko na. Another type of controller, so yung pangalawa, pangatlo, at pang-apat, you have the proportional, integral, at saka derivative. So, yung proportional produce a signal which is proportional to the error. Okay? It increases the error by a constant value. So, habang nag-i-input ka, tumataas yung value ng error. So, that is proportional. Okay? Yung integral naman helps in the elimination or reduction of steady-state errors and degrades stability. Ibig sabihin yan, no? Nagdi-decrease yung steady-state error. Ano ba yung steady-state error? Okay, so meron talagang error kahit na steady-state. So for example, this one is your desired voltage. So ito.
Ayan. So, yung totoong voltage at saka yung voltage, ito yung totoong voltage, tapos ito yung input mo, hindi sila magdidikit. Meron at mayroong error key. Diba? Hindi naman magdidikit yun. So, ang ginagawa ng integral, let's say 0.5 volts, yung error nila, kasi hanggang dito, steady na yan eh. Diba? O, steady na hanggang sa time is equal to infinity. Okay? Pag yung dito, syempre malaki pa lang yung error niya. So, hanggang lumiliit na yung error. Pero pagdating dyan, mayroong error pa rin. No? Hindi siya mag-100% na error free. Ang ginagawa ng integral, liliit niya, paliliitin lang niya yung error na yun. Kaya nakalagay dyan, reduction, hindi elimination. Ibang reduction. No? Ang elimination kasi, ito, didikit na doon sa desired voltage mo, kaya desired temperature. Okay, so yun ang role ng integral. Ang derivative naman, increase the speed of response. Ito. Ayan. Okay? So, instead na mabagal ang response, nagiging mabilis yung response ng system. Okay? Mas maaga siyang mag-react. Okay? So, yun ang ginagawa ng derivative. Okay? Next. So, alam na natin yan. Kapag proportional, habang nag-i-input ka, tinataasan mo yung value ng input mo, tumataas din yung error. Yung integral naman, binabawasan niya yung steady state error. Then, yung derivative, babawasan niya yung mahaba yung response. Kailangan maikli lang yung response. Okay? Okay, so as an example, so PID controller to. Okay. May gas flow para dito sa ating furnace, di ba? Then, mati-check nito yung temperature. Let's say, naglagay ka ng temperature mo, gusto mo 60 degrees. Okay, so kailangan ma-maintain to 60. So, let's say, naging 80. So, madidetect ngayon dito, naging 80. So, sumobra. Hindi na yun yung normal. So, dapat 60 lang. So, ang gagawin niya dito is, yung valve, uutusan niya yan na mag-close. Not actually totally closed. So, babawasan lang niya yung fuel na papasok dito para babalik siya dun sa 60. So, tingnan nyo, no, kung proportional yan, habang pumapasok yung gas flow, tumataas na yung error. Kasi tumataas yung temperature. Okay? So, yung integral naman, no, kailangan niyang hanapin yung position ng valve para bumalik siya sa 60. Pero, kung titignan mo, ang integral kasi hindi siya talaga babalik sa 60. Kunyari, 61 or 59, ganon. Meron siyang error. Ngayon, that is acceptable kasi sa mga manufacturer, meron siyang tinatawag na positive, negative, 5%. Yun yung tinatawag nating integral. Okay? Acceptable yung amount of error. Ngayon, kung sakaling maganda yung design mo sa integral circuit, okay, mangyayari niyan, yung manufacturer na 5%, pwede mo pa siyang gawing 3%, 2%. So siguro, lalabas dito, 60.5. Okay, ganun yung mangyayari. Ngayon, yung derivative naman na controller, okay, so halimbawa, binawasan niya yan. Ang bilis ng pagpunta niya doon sa 60. Kaya hindi siya mabagal. So, halimbawa, it will take, pag hindi maganda yung design, it will take 5 minutes para bumalik sa 60. Pero kung maganda yung pagkakadesign ng derivative ng controller natin, automatic yon within 1 or 2 minutes, nasa 60 na yung temperature. Okay? So, this one is an example of PID controller. Now, pwedeng, okay, kung pwedeng combination, no, nakalagay dyan, ng 3 controller, pwedeng proportional sa integral lang, pwedeng proportional derivative, or pwedeng tatlo, proportional, integral, sa derivative. Katulad ng pinigay kong example kanina.